Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Mga kapatid, unang araw po, unang gabi ng Pebrero, taong 2014 mga kapatid, ito pa rin po ang pinakabanayad, pinakaswabing 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po yung lingkod na si Lourdes Rivera. Kasama po natin si DJJ. At syempre, makakompleto ba tayo kung wala si Miss Sylvia Latore? Panalo talaga si Miss Sylvia Latore, diba? Mga kapatid. Ay, welcome po mga kapatid. Nagsisimula na po ang Chillax Radio, ang inyong gabay sa swabing pamumuhay. Live na live po tayong broadcast mula po sa TV5 Media Center dito po sa Reliance sa Mandaluyong. Alright, mga kapatid, welcome po. Kamusta po bang Sabado ng gabi ninyo? Ay, batiin po natin lahat po na nakikinig sa buong archipelago, ha? DJJ, ha? Mula sa Cebu. Sa Cebu, ayan, naririnig tayo sa Cebu, ha? Sa Bacolod, naririnig din po tayo. Jensan, of course. Cagayan de Oro City. Sa Davao, of course, ha? Yeah. Medyo swabe na ang panahon dyan. Wala na bang ulan? Wala nang ulan dyan. At sa mga wala pong radyo, pakisabi po, ha? Tayo po sa bayan ding nadidinig via News 5 everywhere. Yeah, News 5, ha? Type nyo lamang po, news5.com.ph, mga kapatid, o kaya sa interaction.com.ph. At syempre, kamusta ho ba kayo? DJJ, kamusta ba yung linggo mo? Maayos na maayos. Sabi na nga ba yun ang sasabihin mo? Wala ka ba yung sasabihin na? Walang problema. Chillax na dito. Hindi natin daw. Hindi mo sabihin na lamig. Malamig na. Oo, malamig. Malamig, ha? Nag-18 yata ta. 18 or 16 yata. Well, speaking of malamig, mga kapatid, ngayong gabing po, na ito, hindi po tayo lalamigin kasi may kasama po tayong dalawang kaibigan natin. Ayan. Okay, pakilala po natin si Monique at si Cha. Hello sa inyo. Hi. Okay, Monique and Cha. Ano ba ang ginagawa ninyo kadalasan kapag Sabado ng gabi? Naku, patay tayo. O maliban doon. Pag walang trabaho. Pag walang trabaho. Mga kapatid, si Monique at Cha po ay mga batikang mga video editors. Mahusay yan, yung dalawang yan. Batikang talaga. Nakita ko ng gawain itong dalawang ito. Mahusay talaga. Sana makita ko din, ano? Ha? Ay, oo. Siguro DJJ kapag pumanaw ka na. Ayan, sige. Oo, tama yan. Pwede silang gumawa ng AVP mo. Ayan. Yung mga nakatingin sa langit, ano? Oo, yan. Mga ganyan. Teka muna. Monique, Cha, pakwento naman paano ba kayo nagsimula sa gantong uri ng disiplina o trabaho? Yun, yung course namin ng college, connected na siya sa video editing, so communication arts. Tapos, pagka-graduate, nagtrabaho kami ng 6 months lang. Pero, ayaw na namin pumasok araw-araw. So, nag-decide kaming magtayo ng sariling company. Noon pa lang, talagang magkasama na kayo sa trabaho. College pa. Ikaw, Monique, ganun din. Ganun din kwento mo. Kasi since college, yun nga, classmates na kami, tapos same yung work namin after, same company. Yun, after nung sa company, nabuisip na kami. Okay, ano ang charm ng ano yung fascinating part ng editing para sa inyo? Kasi maraming tao, kunyari, no? Sabihin natin, kunyari sa paggawa ng videos or sa filmmaking, lahat gusto maging director, lahat gusto maging artista, lahat gusto maging cinematographer. Parang bibihirang kilala ko na gusto nilang mag-edit. Ano ang fascination ng editing para sa inyo? Ako, para sa akin, every project kasi iba-ibang klase, ibang atake, ibang storya. So, hindi siya monotonous. Parang may variety every time. Yung parang yung magic na na-shoot na nila, clips pa lang yun. Pero pag binuo mo na, nagkakaroon na siya ng story. Totoo yan. Alam mo, DJJ, sinabi ng isang paborito kong direktor na patay na si Stanley Kubrick. Sabi niya ito, the heart and soul of cinema is editing. Ayan, naniniwala ako dyan. Sige nga, paliwanag mo ako bakit. Ayan, yung mga pinagagawa natin. Ayan, oo. Ayan, di ba? At kung tutuusin mo, sabi ni ko, ang sinasabi ng lahat, na what makes cinema is editing. Di ba? Kasi kunyari, magro-roll ka lang ng camera sa isang tao,
na nagwawalis buong araw, walang fascination yun. Pero the moment na sabihin natin na 10 segundo, tumutok ka ng camera sa isang taong nagwawalis at pinutol mo yun, at sa susunod naman, tatagpi ka ng isang footage ng isang taong yung nagwawalis na yun ay, kunyari, no, may babaeng hinuhubaran, kwento na yun. Tama ba yun? Sa bawat cut mo pag iba yung cut mo, iba yung story. Kumbaga binibigyan mo ng hugis yung ano. Hindi, yun ang, diba? At sa isang philosophical na antas, no, mga kapatid, ang pag-edit ay, hindi ko makalimutan ito, may isang editor nagsabi parang, at the end of the day, hindi pa parang gusto natin i-edit ang buhay natin. Slow-mo mo yung mga masasayang. Yan, di ba? Tanggalin mo yung mga masasamang, Sa tingin nyo ba, medyo hindi na kayo bata, ano? Tinawag mo na nga kaming batik. Oo nga, batikan. Sa tingin nyo ba, kunyari, nakakausap nyo yung mga bata, ano ang tingin ng mga bata sa editing? Or dumadami ba yung mga batang editors ngayon? Ewan ko, parang sama nung tunog. Pero, madami kasi dahil sa technology, madaming akala nila madali lang sila, or akala nila yun na yun. Parang, dahil may access sila, parang feeling nila. Madali lang naman kasi mag-cut pero yung makabuo ka ng storya, diba? Iba pa rin yung may mata ka. Saka experience pa rin yun sa editing. Hindi yung basta may computer ka, may software ka. Okay, kunyari, ano ba hinahanap natin? Kunyari, nanonood tayo ng pelikula, no? Paano ba natin masasabi, ano ba yung batayan natin or pamantayan natin ang masasabi natin? Ang husay na nag-edit nito. Kasi minsan, paano mo masasabi na yung editor ay gumagalaw lang according to his or her own free will na parang, okay, ito ay call ng editor versus, kunyari, meron kang script na pinagbabasehan. Ako para sa akin, basta yung seamless, yung nawawala ka dun sa scene, yung hindi mo napapansin na yung mga changes na hindi mo maiisip na nag-edit to, parang buo yung story. Okay. So, the moment na, kunyari, ang isang manonood ay naging conscious na sa editing, parang, ay, may problema tayo. Ganun ba yun? Parang, well, as an editor, syempre, pag ako nanonood, medyo critical ako sa mga sa mga detalye. Pero yun, madami naman kasing, kunwari, movies na yung mauhook ka talaga dun sa scene. So, parang, para sa akin yun, pag hindi mo napapansin na movie to na in-edit to, okay siya parang. Kagaya yung mga naririnig natin ngayon, di ba? Sound effects yan. Diba? Para akalain nila, parang nasa tabi lang sila ng kain. Yan ang talaga. Pero in fact, sound effects yan. Yan po, mga kapatid, ng ilusyon na dinudulit po ng mahika ng teknolohiya, di ba? Dinidikit lang natin yan. Dinidikit yan. Okay. Kunyari, Monique, kunyari ako ay gusto ko mag-edit. Paano ba ako magsisimula? Ano ba pwede ko mag-practice? Kunyari, sa Instagram ngayon, meron ng 15 seconds, di ba? Tama? Kasi minsan nagugulat ako na sa loob ng 15 seconds, marami silang nakikwento. Di ba? Sa tingin nyo ba ay natural sa bata ngayon dahil sa exposure nila sa mga napapanood nila, parang natural na ang editing consciousness? Meron bang ganun? Meron bang editing consciousness? Well, pagka nag-aral ng film, tinuturo yun na parang, shoot with editing in mind. Shoot with editing in mind. Na parang, habang nag-shoot ka. So, habang nag-shoot ka, iniisip mo kung paano ito i-edit. Pero minsan, kunyari, no, syempre ako, nasa TV ako, iba yung iniisip minsan, kunyari, ng director, or, kunyari, yung cameraman lang. Yung cameraman, gusto niya, kuha lang siya ng kuha. So, minsan hindi iniisip yung economy, minsan nung shots, di ba? Ganyan. Feeling ko doon pumapasok yung magic ng editing, lalo na kunyari,
ang alam mo lang as an editor, yung vision ng director. Oo. Tapos, pagka nasa yun na yung clips, doon mo itatry i-apply para mabigay mo sa kanya yung gusto niyang kwento na lumabas. Yan. Ang tanong ngayon, kayo ba'y sabay na mamasahiin dalawa? Nasa bahay. O yan. So, bilang panghuling, kasi may mga magaan. Okay, bilang panghuling, akala kasi nila, maganda ba ang kabuhayan, kunyari, in terms of economic perspectives? Kamusta ang editing? Pili ko, konti lang editor. Actually, ngayon, dahil nga doon sa technology, madami nagmamarunong. So, madami nag-o-offer. Oo, na marunong sila mag-edit. Mga low ballers, gano'n. Na, actually, medyo pinapatay nila yung industry. Nawawala yung craftsmanship. Saka yung value nung ginagawa. Pero, kung confident ka naman sa work mo, mabubuhay ka na talaga. Ayan. Ikaw naman, Cha. Ano masabi mo dyan? Yun din, same thing. Parang dahil nga maraming low ballers, parang hindi na nakikita yung history na parang, oy, pinag-aralan ko yun ng ilang taon. Kasi nga sila, ang dali ng access nila na download lang silang software, tapos meron silang gamit. So, yun. Editor na kagad? Oo. Pero feeling ko, malaking part pa rin yung experience mo as an editor para mabuhay ka ng craft na yun. Sa tingin mo, ang editing ay napag-aaralan o meron pa talagang sa taong sadyang pinanganak na may mata na mahusay talaga siya mag-edit? Feeling ko, para mag-edit ka ng maayos, parang katulad ka rin ng director na meron ka ring skills sa storytelling. Hindi pwedeng edit lang na skills lang. Parang sa, kunyari, painter. Hindi pwedeng magaling ka lang mag-paint eh. Parang kailangan may pinaghugutan. Although, na-hone naman yung skill, pero iba pa rin. Like, hindi yan yung porket may camera ka, photographer yun. Correct. Naku, daming ganyan ngayon. Diyos ko, nakabili lang ng drumstick, drummer na kagad, diba? O, yan. O, hindi yung natin yan talak. May nag-aantay sa dalawang ito. Na mawawala ng kabuhayan. Oo, correct. Mawawala ng kabuhayan yung pag pinag-aantay ng matagal. Right, maraming salamat. Cha and Monique, maraming salamat. Teka muna. Kapag sa editing, ano ang masarap pakinggan na sounds? Kunyari, ikaw, Monique, ano bang magandang background music pag ikaw ay nag-i-edit? Kung mag-i-edit ka ngayon, ano yung pakinggan mo? As in, labas dun sa editing? Hindi ko kaya kasi may kasabay. Iba yan. Ikaw ka naman siya. Siya kaya niya. Hindi, kaya mo may kasabay. Kunyari lang, sa oras na ito, anong awitan ang gusto mong marinig? Sige lang. Isip lang kayo. Pwedeng specific na song? Oo naman. Gusto ko yung cover ng Radiohead ng Nobody Does It Better. Oo, yan. Ay, oo. Yan ang madidinig na ngayon dito po sa Chillax Radio, mga kapatid. Mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakabanayad na 1 oras at kalahati sa Himpapawid. Ito pa rin po ang Chillax Radio. Ang gabay sa suwabing pamumuhay. Ako po ang lingkod na si Lord De Vera. Kasama po natin si DJ J. At syempre mga kapatid, binabati pa rin po natin ang ating kaibigan na si Mr. Professor Vincent Eviota ng Surigao City. Sana tuyo na. Tuyo na. Okay na ngayon. Okay na yung weather nila. Ay nako, DJ J. Unang gabi ng Pebrero. Ano ba pumapasok sa isip mo kapag binabanggit ang buwan ng Pebrero? Sa ngayon, isa lang masabi ko, malapit na. Ang kasal mo? Valentine's. Valentine's muna. Oo naman. Valentine's. Pero bago yung Valentine's, may isa pang importanteng petsa. Ano yan? Walang hiya ka, tagal natin magkasama, hindi mo alam birthday ko. Ay! Oo nga. Oo nga pala. Ngayon pa man, hindi kita imbitahan sa party ko. Sorry. Hindi kasi hindi ako nagpa-party. Hindi ako magaling sa mga numero. Wala akong natatandaan masyado. Kaya ang galing ng Facebook, di ba? Pinapaalala niya. Para sa akin, ang mga numero, pag nakakita ako ng mga symbols, parang nagpapanik na kaagad ako. Tingin mo, gano'n. Pero paano mo nagagawa yan? Considering ikaw ay naging estudyante ng musika, DJ Z, hindi ba mahalaga sa yung mga bagay-bagay na yan? Simboles.
Tayo, ano lang. Ako lang, dumidepende ako sa ano lang yan, sa nararamdaman minsan. Nararamdaman yan. mo. Mhm. Minsan, hindi ko nga mapaliwanag. Alam ba ng mga taga-UP yan na yung gawain mo na ganyan? Alam mo Bilang nila ito yan. ay isang Ay, guro, oo, alam ha? mo, ako tinuturo ko yan, ha? Na? Kailangan, mas ano kayo, mas sensitive kayo dun sa... Ay, nako, DJJ, ito yung problema dyan. Natuturo mo ba ang pakiramdam? Yan ang Ayun tanong nga. dyan. Diba? So, ang unang sinasabi ko kagad dyan experience, makinig kayo. Di ba? Walang problema yung mali-mali, okay lang yan. Pero yung makinig lang kayo. Kasi marami namang iba dyan na na... Makinig ng makinig. Makinig lang na makinig. Makuha nyo lang yung tiyempo. Yung tiyempo ba, yun nga wala akong masabi dun sa mga numero. Hindi ako magaling talaga. Hindi, ganito. Kung kayo ay walang tiyempo sa katawan, wala kayong business na maging drummer. Tama ba yan? Hindi din naman. Yung iba naman di ba, sumayaw. Ako, parang ganun din yata yan. Feeling ko magaling ka sumayaw. Pero hindi mo nabibilangin ang sayaw mo. Basta siguro may tiyempo ka na pakiramdam mo suwak ka. Kahit hindi, sa'yo yun. Pasok yun. Experience na lang kung paano mo i-workout na. May mga tao magsasabi sa'yo na, ay naku, wala ka sa tiyempo. Iba yung ano mo. Oo. So yun na yun, experience lang. At nagagawa mo yan sa makinig ka lang na makinig. Makinig ka lang na makinig, oo. Okay, DJJ, ito mga sunod mo tutugtugin, ay feeling mo ang mga drummer na mga mahusay talaga mag-keep ng time. Yan, oo. Ito pong Chillax Radio. Yan pala yung sinasabi mong ehemplo. Mga kapatid, kabubukas lang po ng kanilang mga radyo, kayo pa rin po ay nakatutok sa Chillax Radio, ang pinakamalamig, pinakamalambot, pinakamakinis, pinakamadulas na isang oras at kalahati sa himpapawid. Ito pa rin pong Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, ang inyong lingkod. Kasama po si DJJ, mga kapatid. At binabati po natin ang ating kaibigan na si Mr. Homer Novicio ng Tagaytay. At siyempre, hindi pa rin po mawawala ang ating suki na si Ginoong Miro Abala. At siyempre, si Ron and Ella Francisco. Hoy, Ron, yung pamangkin mo nandito kanina, ha? Pamangkin niya pala yan, ha? Si Cha. Pamangkin niya yan. Mahusay. Mahusay na mahusay yan, mga kapatid, ha? Swabing-swabe lamang po tayo dito. DJJ, sa lahat po na umiinom sa gabing ito, ano ang iyong laging paalala? Ayan, steady lang. Mamulutan ng todo at uminom ng maraming tubig palagi, ha? Bakit kailangan uminom ng tubig, DJJ? Mahirap. Mahirap pagka-hangover. Hangover talaga yan, ha? Yung dehydration. Tanggapin natin lahat yan. Dahil kapag tayo natuyo at natuyuan. Okay? Pag natuyuan tayo, maraming nasisiraan ng ulo dyan. Ganon? Posible ba yan? Posible yan. Nako, eksakto. Nag-text ang kaibigan natin si Vincent Eviota. Ayan. Ano naman ang sinasabi? Nakikinig raw siya sa Chicago Transit Authority. Yung album na self-titled, ha? Galing daw. Meron ba siyang request? Yung singles daw na Just You and Me tsaka yung Make Me Smile, ha? Ayan, patutugtugin natin yan. Superb daw. Pakinggan natin yan sa Chillax Radio. Galing, Yang awiting yan, mga kapatid, ay inaali po natin sa kaibigan ko si Lester, ha? Hello sa'yo, Lester. Lester? Si Lester. Lester ano yan? Si Lester Pinones. Okay. Napakabait na mama ni si Lester, mga kapatid. Anyway, swabing-swabe lang po tayo dito, Sabado ng gabi. Sana po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan saan man kayo. Yan. At kung kayo po ay, DJJ, pag naimbitahan ka sa condominium. Nako po.
ingat-ingat lang. Ang wasiwasan natin yan. At saka kung pwede, bakit ka naman pupunta, di ba? Kung sana kung ano. Siguro pinakamaganda dun tanungin mo, ano bang okasyon? Sino bang mga tao dyan? May birthday ba? Children's party ba yan? Children's party ba yan? Oo. Ganun, di ba? Nako. O baka naman, alamin mo rin ang background. Yan, oo. Baka naman, ay mga ganyang diskarte. Huwag tayo magpapatalo sa ating magpapatalo. Anyway, mga unang gabi po ng Pebrero. Swabing-swabing lang po tayo. Pebrero, DJJ, bilang buwan ng pag-ibig. Ayan. Yung ba talagang sinasabi ng buwan ng pag-ibig? Buwan ng pag-ibig. Pero sa kasaysayan, mga kapatid, ang daming nangyari sa unang araw po ng Pebrero. Ayan. Katulad yan. 1975, taon ng aking kapanganakan, DJJ. 1975? Si Eugene Torre. Kailangan si Eugene Torre. Ay, oh. Chess Grandmaster yan. Oh. Nanalo siya ng... Ito yung umiinom ng Essence of Chicken. Yata. Endorser siya nun. Yung Jumabhoy Silver Cup, nanalo siya. Siya yung pinakauna na nanalo ng 2 beses sa Asian Zone Chess Championship. Okay, ito naman. Ano nangyari sa'yo? Yun. Ano nangyari sa Pebrero 1? Ha? Napakadami, ha? Ang dami. Pero meron akong napili dito. 1901, ha? Sige nga. Ipinakausap ni General Emilio Aguinaldo, ha? Sa commander ng hukbong nasa Isabela na ihanda ang lalong malakas na puwersa doon dahil sa maraming mga Amerikanong papalapit sa Palanan. Teka, saan ba itong Palanan na to? Palanan, Isabela yan. Isabela? Isabela, oo. Diyan siya nahuli. Ito naman, 1985, 25 military officers at 25 military officers, 3 sa kanila mga general at isang negosyante ay nagsabi na not guilty raw nung inarrange sila ng Sandigan Bayan o nung parang paglilitis o pagdinig ng Sandigan Bayan na sa connection po ito nung assassination ni dating Senador Benigno Aquino Jr. si Ninoy at si Rolando Galman na nangyari po noong August 21, 1983. Yan. Meron pa ba nangyari nung Eto, meron pa. Medyo malayo na. 1899. Sige. Inaresto ng mga kawal Pilipino ang destacamento. Destacamento. Ibig sabihin mga tropa yan. Detachment, mga troops. Ng mga Amerikanong inhinyero to. Talaga? Na nasa Malolos. Kapital ng Pilipinas. Wow, matindi yan. Ano pa nangyari, DJJ? Ito pa, 1899 din. Kasabay nun, isinulat ni Apolinario Mabini sa Pangulong Emilio Aguinaldo ang ukol sa pagdadala kay Coronel Ison sa Zamboanga bilang komisyonadong magmamasid sa kalagayan doon. Matindi yan. Taong 1995 din, DJJ, sa Zamboanga City, sinabi ng chairman noon ng Moro National Liberation Front na si Nuri Miswari, na ang MNLF daw ay titigilan na ang kanilang pakikibaka para sa paghihiwalay ng Mindanao. Noon pa lang din pala. Noon pa lang, matindi na yan. Ang dami pang nangyari nung DJJ, Pebrero 1, Ito, 1939, DJJ. 1939. Ang konstabularya ng Pilipinas ay inihiwalay sa hukbong sandatahan at isinailalim sa pamamahala ng kagawarang panloob upang panatilihin ang kapayapaan ng bansa. Basta, wala akong naintindihan. Ako rin. Oo. Basta DJJ. Hindi kaya dahil kung itataglish nila yan baka hindi, tama lang yan. Problema. Masyado lang tayong hindi sanay magbasa sa Filipino. Yan, maraming mga syllables na... pero tingin ko sanayan lang yan, DJJ. Kaya mag-sounds muna tayo. Yan,